Yan, hello po sa inyo mga kapanalig, no, mga seswang, mga mimasor, hello, magandang hapon po, no, at maulan na hapon sa inyong lahat. Maulan na hapon sa inyong tanan. Kamusta kayo dyan? So, dun tayo regarding sa usapin na pinost ko or naging live natin patungkol sa pamahiin. No, kasi nag-live tayo rito sa TikTok pagdating sa pamahiin. Now, maraming nag-react. Ang sabi ay totoo daw na kapag hindi daw naghagisan ng manok ay may susunod. Yung iba naman daw ang sabi dapat daw pagkalagpas daw ng kabaong tsaka daw magbabasag ng hindi daw palayo kundi baso daw, garapon. No, naloloka ko para daw walang sumunod. Okay. Unang-una, hindi po ang palayok ang nagliligtas sa buhay ng isang tao. So, ganun ba yon? Para walang sumunod, kailangan magbasagan tayo ng palayok. Kasi ako, to be honest, pag kayo nagbasag ng palayok at natamaan ako, mag-expect kayo na banga ang ihagis ko talaga ng bongga. No? Kasi parang lumalabas ang salvation ninyo nasa palayok eh. Na para walang sumunod, kailangan magbasag kayo ng palayok kapag may patay. Ganun ba yon? So where is your faith? Nasa palayok? Sino ba ang kumukuha ng buhay ng tao? Yung palayok ba? 'Di ba? So ibig sabihin, naniniwala kayo na kapag hindi nagbasag ng palayok is walang susunod. So ibig sabihin yung pamilyang yon immortal. Eh paano kung nataon na nagbasag ka ng palayok? Tapos ililibig yung patay. Kinabukasan nagkaroon ng bagyot na landslide yung mga bahay ninyo. So kasalanan ng palayok 'yon. 'Di ba? Pangalawa, yung naghagisan ng manok. Anong koneksyon nung naghagisan ng manok? Ang salvation ba ng tao nasa mga manok? Sabi daw para raw hindi raw gambalain ng espiritu o para daw hindi daw yata magparamdam yung espiritu or baka naniniwala sila sa multo. Sa doctrines of the Catholic Church, there's no such thing as multo. Ang mga nakikita natin na sinasabing nakita ko si mama nandoon sa CR, nakatayo, 'di ba? May mga ganyan eh. Yan yung mga tinatawag na kwentong bayan na may nakita ko si ano, kunyari yumao na yung tatay mo, nakita ko si papa nandoon sa duyan. That is wrong. Kapag ang tao namatay, hihiwalay ang spiritual soul natin sa physical body. Ang physical body mabubulok at magiging alabok. At yung spiritual soul natin, yan ang pupunta sa Diyos para hatulan. Either you will be going to hell or the purgatory. 'Di ba sa katuruan ng simbahan, meron tayong doktrina o aral pagdating sa impyerno at pagdating sa purgatory. Hindi sila pwedeng magrampa dito. Hindi pwedeng gano'n na kapag may pag namatayan tayo, rarampa-rampa yung mga kaluluwa dito. Hindi. Sila ay pupunta o tutungo doon mismo sa Diyos. At ang Diyos mismo yung hahatol sa kanila. Walang koneksyon yung manok. Siguro kung ako, gagawa ko ng pamahiin, bago ilibing ang patay, maghahagisan tayo ng chicken joy. At ang hindi makasalo ng chicken joy, siya ang susunod. Siguro ganun kasi parang ginawang pa-games yung paglilibing. Even sa sinaunang panahon, sa panahon ng mga Israelites, wala po akong nakita na kapag ililibing ang isang patay, ay naghagisan sila ng manok. Wala akong nakita sa panahon ng mga Israelites during the early Christians era na naghagisan sila ng nagbasagan ng palayok doon. Ang aral ng Judaism, yung wala pang Christianity, kapag may namatay, huwag kang hahawak sa patay. Yun ang katuruan noon, yung wala pang Christianity. Bakit huwag kang hahawak? Kasi ang paniniwala nila na kapag ikaw ay humawak sa patay, napakarumi mo. 3 araw kang marumi. Pagdating ng 4 araw, tsaka kang maliligo. Para ikaw ay maging malinis hanggang sa 7 araw. No? O yung tinatawag na araw ng kanilang pangilin, which is yung Sabat. 'Di ba? Yung Sabat.
Pero sa atin kasing mga Kristiyanong Katoliko, if you are a Catholic, kung sisipiin natin ang New Testament, wala po kahit kailan akong nasaksihan o nabasa na kapag tayo ay ililibing, dapat po tayong magbasagan ng palayok. Yung iba garapon pa. 'Di ba? Paano kung yung pagbato mo sa garapon hindi nabasag? 'Di ba? Bawas points sa langit 'yon. Yung iba naman sabi daw mangkok. May nasaksihan akong ganyan, isa sa pamahiin nating mga Pilipino, yung itatawid. 'Di ba habang nakaburol o bago ilibing ang patay, yung mga bata bubuhatin. Tapos itatawid-tawid dun sa taol. 'Di ba may ganon, may mga ganon kasi ako na-experience ko din yun na bubuhatin tayo ng mga matatanda tas itatawid-tawid. Yun ang ginagawa na para daw hindi raw sumunod. Yung iba naman ang sabi, huwag kang magwawalis. Paano? Huwag ka daw magwawalis pag may patay. Paano kapag may tumai doon sa harapan ng ataol? Paano kung ang aso o ang pusa tumai doon mismo sa gitna ng ataol, hindi mo wawalisin? Ano yon? Display? Proud to be, may tai sa gitna. Syempre wawalisin mo, 'di ba? Kasi napakadugyot nga naman ng ganon. Halimbawa, umulan. Malakas na ulan, tapos na-stuck yung tubig sa isang timba, nagkaroon ng maraming kitikiti, hindi mo itatapon kasi may patay, bawal. So lahat na naglamay doon, nagkadengge-dengge na kayo. 'Di ba? Hindi ganoon 'yon. Meron pang sinasabi na wag daw mag-uuwi ng pagkain. Talaga ba? Talaga? Wag mag-uuwi ng pagkain? Kasi daw pag nag-uwi ka daw ng pagkain, susunod daw sa'yo yung namatay. I have a friend na namatay at dahil may kaya yung family nun, ang mga inihahanda dun sa lamay, M&M's, yung isa, yung chocolate na Toblerone, ganun may mga nips, tapos may mga gummy bears, ganun yung parang pinaka-isa sa inihahanda nila o ibinibigay sa mga naglalamay. Hiyang-hiya naman ako sa mga kaibigan ko, nag-uwi ng mga tsokolate, namatay ba hanggang ngayon, buhay na buhay. Buhay na buhay at yung iba sa kanila stand-up comedian pa. Wala naman nangyari. 'Di ba? Kaya lang sinasabi na wag mag-uuwi ng pagkain kasi nga ang ibang Pilipino mga abusado, nagsasharon. Siyempre, pag nagsharon na nga naman tayo sa patay, paano pa yung ibang maglalamay? So, which is, maganda rin siyang mentality para hindi makapag-sharon yung mga masisiba dyan. Meron pa akong nakita na nilalagyan ng tsinelas, di ba may kabaong, tapos may tsinelas, para daw hindi raw gumala ang kaluluwa ng patay. Paanong gagala? Saan siya pupunta? Kapag tayo ay namamatay, tayo ay diretso mismong haharap sa Diyos. Tayo ay diretso mismong haharapin yung mga consequences na ginawa natin habang tayo ay nabubuhay. Hindi yan pwedeng maggala. Saan yan pupunta? Sa mall? Naglagay daw ng tsinelas at hindi rin ako lalong pabor na maglalagay ng pera sa patay. Dapat nga hindi yan inahawakan kasi ang katawan ng isang patay punong-puno ng bakterya yan. Patay yun 'Di ba yung iba hinahalikan? Medyo naiilang ako sa ganon kasi may mga bakterya yan, may mga germs na pwede mong makuha o nagkasakit ka pa, 'di ba? Kapag gumawa ka sa patay, samantalang sa traditions ng Old Testament ay hindi ka pwedeng humawak sa patay. Hindi ka pwedeng humipo sa patay dahil pinarurumi ka niyan. Sa Old Testament pa lang yan kasi nga marumi ang pangapatay. Punong-puno ng germs yan. Tapos, sila ng pera. Sa 'di ba pag namamatay ang isang tao, nag-iipit sila ng pera sa kamay. Para saan? Pamasahe papuntang langit. Stairway to heaven, elevator ang gamit. Kailangan maglagay ng pera? Hindi rin ako pabor doon. Yung iba naglalagay ng rosary
Well, for me, there is nothing wrong naman na maglagay ng rosary sa kamay, pero sana sa ibang mga Pilipino, kapag naglagay tayo ng rosary, yung iba kinukuha yun eh. Kinukuha yung rosary tapos pinipigtas. Pinuputol-putol nila na which is wrong. Ang rosary, yan ay instrument o isang bagay na ginagamit pag tayo ay nagdadasal. 'Di ba yung rosary yan, may mga bilang yan eh. Ginagamit natin yan kapag tayo ay nagdadasal. So kung ilalagay man siya sa kamay ng isang yumao, wala namang masama, pero wag nating pigtasin. Wag nating pagpira-pirasuhin. Kasi hindi yun yung tamang pamamaraan. Hindi po ba? Hindi tayo pwedeng magsabi na Sanrio, hayaan na lang natin sila kasi karapatan nila yan eh. Sanrio, hayaan na lang natin sila kasi nakasanayan yan. Hindi. Hindi yan sa nakasanayan. That's wrong. Mali yung sasabihin na yan ay nakasanayan, hayaan natin. No. Kasi kung sasabihin lang natin ang salitang nakasanayan, bakit pinakialaman ng mga sinaunang Kristiyano ang mga nakasanayan ng mga pagano? Nakialam yan. Merong isang saint na pinadlock yung bibig dahil sa sobrang pangingialam sa mga tradisyon ng mga pagano. Siya yung nagpamali. Mali yung ganitong ginagawa nyong ritual. Kasi ritual yan eh. Yung paghahagisan ng manok, ritual yan. Yung pagbabasag ng palayok, ritual yan. At yung mga ritual na yan ay paganong ritual. Hindi yan dapat isinasagawa. Hindi yan dapat isinasabuhay dahil hindi naman kayo mga pagano. Hindi naman tayo mga pagano eh, tayo ay mga Kristiyano at mali na ang maging thinking natin is kailangan magbasag tayo ng palayo kasi baka may sumunod. Sino ba ang kumukuha ng buhay? Yung palayok ba? Hindi ba dapat mas mainam kung may patay o kung ito'y ililibing magdasal kaysa sa magbasag ka ng palayok? Hindi ba? Ano ba yung mas dapat? Yung isipin ng bawat tao na kailangan ko magbasag ng palayok para walang sumunod? O ipagdasal mo yung mga tao na bigyan ng kalakasan ng Diyos na makapag-move on? Kasi ang faith nating mga Katoliko ay dapat nakatuon lamang sa Diyos. Hindi sa palayok, hindi sa dugo ng manok. May nakikita pa akong sisiw-sisiw sa ibabaw ng kabaong para daw tawag nito para daw makakuha ng justice. If you seek justice at ikaw ay namatayan, go to the church and pray. Magdasal ka sa Diyos, Lord. Bigyan nyo kami ng hustisya. Anong magagawa nung sisiw? 'Di ba? Anong magagawa nun? May kapangyarihan ba ang sisiw na ibigay ang kahilingan ng mga tao? May kapangyarihan ba ang paghahagisan nyo ng manok para merong hindi sumunod? Ano ang kapangyarihan na naibibigay ng pagbabasag ng palayok? Meron ba siyang kapangyarihan para kontrolin kung ano ang kapalaran ng isang tao? Wala. Bakit? Dahil yan ay mga bagay lamang. At tong mga bagay na ito ay hindi pa banal. Hindi pa pwede na hagis lang tayo ng hagis basta-basta. Kasi delikado yan eh. Hindi ba? Paano kung pagbato mo ng palayok, may nakatapak nun? Di nagkasugat pa. Paano kung pagbasag mo nun, dadaan yung nagbubuhat dun sa ataol, tapos natapakan yung piraso ng palayok na yon, di nahulog pa yung dun sa loob ng ataol. Di ba? Nalaglag pa siya dun. Paano natibo doon sa palayok? Mali yon. Maling-mali yan. Pag meron tayong patay at merong ililibing na yumao ng mahal natin sa buhay, go to the church and pray for his soul o her soul. Ipanalangin natin ang kanilang kaluluwa. Walang maitutulong ang palayok o ang manok. Kaya nga sabi ko, if I were given a chance na gumawa ng sarili ko ring pamahiin, maghahagisan tayo ng chicken joy. Ang hindi makasalo ng chicken joy, susunod siya. Siya ang susunod. 'Di ba? Kung sa kanila manok, doon tayo sa luto para mas bongga, 'di ba? Kung sila nagbabasag sila ng palayok, ako hindi. Hindi tayo magbabasag ng palayok. Ayoko noon, masyado siyang makalat. Siguro ang gagawin ko na lang is magno-noise barrage na lang ako para talagang bongga. Actually, may mga yumao nga na nagpapabanda pa eh.
'Di ba? Para hindi maging mabigat doon sa kanyang mga naiwan. May nasaksihan akong ganyan na nakaburol yung patay, pero ang eksena, party-party. Nagsasaya talaga sila. Sa province ko yung nasaksihan. Then I asked them, bakit ganyan yung yung process ng pagbuburol? Para daw hindi maging mabigat doon sa mga maiiwan. Hindi maging mabigat, tsaka para daw maging masaya yung kaluluwang aakyat. Kasi nakikita daw niya na masaya yung mga kamag-anak o yung mahal niya sa buhay. Nakikita daw nung yumao. Sa akin po, napaka-basic lang. Kapag may namatay at hindi pa nalilibing o nalilibing man, pray for his soul. Pray for her soul. Yun ang una. Then secondly, go to the church and offer it to the mass. Pumunta ka sa priest, Father, bala ko po sanang ipagpamisa yung yumao namin. Siguro mas malaki ang magiging kapakinabangan ng kaluluwa ng yumao na yon. At kaya ko to ibinabahagi sa inyo, no, sa mga mimasor ko, sa mga kapanalig ko, sa mga toxic kong bashers. Kaya ko to ine-explain sa inyo na ang sinasabi ng iba ay kayong mga Katoliko ay mga pagano dahil Katoliko lang naman ang gumagawa niyan. Oy! Don't me. May mga kaibigan ako na INC ni Felix Manalo, nakaanib, na kapag kami ay napupunta sa dilim, anong ginagawa nila? Tabi-tabi po nuno, oy, don't me. May mga kaibigan ako na na INC na nakikipiesta. Lalo na dito sa lugar namin, open ng handaan tuwing kapistahan dito sa amin. O nagpupunta, lakas pa nga lumantak ng pagkain. At take note, may Sharon pa. Pero hindi sila naniniwala sa mga saints. Hindi sila naniniwala sa tradisyon ng Catholic Church, pero kung makapag-Sharon, talagang mapapakanta ka ng balutin mo ako. Oh, di ba? Ngayon, yung sinasabi ng mga Protestant na, Sanrio, bakit may mga Katolikong gumagawa niyan? Bakit may mga Katoliko na naniniwala sa pamahiin? Hindi ba yan tinuturo sa simbahan ninyo? Hindi ba yan tinuturo ng mga pare? Hindi ba ginagabayan ng simbahang Katolika ang mga kaanib ninyo? Kaya may mga Katoliko na naniniwala sa pamahiin. Okay. Meron pong 3 uri ng kaanib na Katoliko. Meron po tayong 3 uri ng Katoliko, no? Tayong mga Katoliko, no? Mga Katoliko ha, hindi sulpot. Hindi protestante tatag ni Kristo, kundi religion. So tayong mga Katoliko, no? Pag nalalaman natin yung katotohanan, pagdating sa ating katuruan, nagagalak ang ating kalooban, hindi ba? Lalo na kapag bagong learnings, no? Bagong teachings, parang ngayon mo lang siya narinig. Masaya makarinig, masaya malaman yung mga bagay na hindi natin alam. So, tayong mga Katoliko, no? Tayo ay nasa almost 2,000 years na. Almost 2,000 years na ang Catholic Church. Kaya nga lagi kong sinasabi sa mga sulpot na nandito, kung ang sekta mo, halimbawa ikaw ay Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo, halimbawa ikaw ay nagkiklaim na kayo ay tatag sa Roma dahil Roma 16 verse 16, ang sabi ng mga INC, kami nasa Roma 16 verse 16. Bakit? Dahil may mababasa diyang Iglesia ni Cristo. Ngayon, tinatanong ko kayo, ilang taon na yung Iglesia na nasa Roma? Ilang taon na yung Iglesia na nasa Roma? 110 years? So 110 years ago, tsaka nagtatag ng Iglesia sa Roma? Ganon ba yon? Kayo ang nasa Roma 16 verse 16. Sabi nyo, di ba? Ngayon, ilang taon na ngayon yung Iglesia na nasa Roma? Ikalawa, sinasabi din ng mga INC ni Felix Manalo na si Felix Manalo ang siyang ibong mandaragit mula sa malayong silangan. Di ba? Turo nyo yan? O ngayon, naglalatag kayo ng mga sitas from the Old Testament na sinasabi nyo na si Felix Manalo ang ibong mandaragit. Now, the question is, ilang taon na
ang pagiging ibong mandaragit na nasa Bible? 110 years? 110 years lang after nag-appear yung ibong mandaragit? Kasi kiniklaim nyo na kayo, si Felix Manalo, ang ibong mandaragit na nasa Bible. Now, the question is, ilang taon na yung pagiging ibong mandaragit na mababasa sa Bible? Ilang taon nang umiiral yon? Sa pagkakatanda ko, do nauna sa aking isilang si Felix Manalo, sa pagkakatanda ko, hindi pa sinisilang si Felix Manalo, may nag-e-exist ng ibong mandaragit. Naganap na yung ibong mandaragit. So, paanong magiging si Felix Manalo yun? Kasi ang ibong mandaragit, siya ay humarap sa mga mananakop sa bayan ng Jerusalem. Sino ang hinarap ni Felix Manalo? Meron ba? May hinarap ba si Felix Manalo sa Jerusalem? Eh, hindi nga kayo tatag doon. Di ba? Tapos nagkiklaim ang INC ni Felix Manalo na, oy, kami yan. Kami yung Matthew 16 verse 18. Kami yung iglesyang nando doon. Ngayon, tatanungin ko kayo. Doon sa iglesia na nasa Matthew 16 verse 18, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Yan ay naganap sa bayan ng Jerusalem. Ilang taon na ang iglesia na nakatatag sa Jerusalem? 110 years talaga? 110 years lang ulit nagkaroon ng iglesia sa Jerusalem? Kasi sabi nyo, natalikod eh. So kung natalikod ang iglesia, gaya ng turo ng INC ni Manalo, ibig sabihin, 110 years lang ulit sumibol ang iglesia sa Jerusalem, samantalang ang iglesia na nasa Matthew 16 verse 18 ay hindi naman tumigil. Hindi naman siya nahinto. Siya ay nagpatuloy magpasa hanggang ngayon. O, paano nyo ngayon i-connect ang inyong katuruan kung tayo ay lulugar sa bayan ng Jerusalem? Pumunta kayo ng Iran. Bakit hindi kayo makapagwagayway ng kapilya ninyo? Katulad ngayon, si Pope Francis ay nasa Indonesia. Iwagayway nyo nga yung kapilya nyo sa Indonesia. Kung meron isa sa mga ministro ninyo na pupunta ng Indonesia, sino ang yayakap sa inyong Muslim? Sige nga. Kung kayo ay talagang tinawag ng Diyos, itong mga kaanib ng INC ni Felix Manalo, kung kayo talaga ay tinawag ng Diyos, kung kayo ay papalarin ang inyong pinuno o ang inyong leader na pumunta sa Indonesia, sino ang sasalubong? Sino ang magbibigay sa inyo ng special treatment na mga Muslim? Meron ba? Wala. Bakit? Bakit wala? Dahil kahit kailan, ang mga kapatid na Muslim ay never kinilalang Kristiyano ang mga Protestante. Kung titignan natin ang pagpunta o ang pagdaong ni Pope Francis sa bansang Indonesia, mahal na mahal siya ng Great Imam doon. Hinalikan pa nga siya sa noo. Bakit? Dahil pagpapakita ng banal na halik. Ganon ang banal na halik. Paano kayo nagbabanal na halik? Ang sabi nyo, kayo yung nasa Roma 16 verse 16, mga batian kayo ng banal na halik, binabati kayo ng mga iglesia ni Kristo. Now the question is, kailan kayo nagbanal na halik sa Roma? Yung nilalatag nyo ba na sitas na Roma 16 verse 16, mga protestante ba yung nagbabanal na halik doon? Mga protestant? So yung tinawag, yung sinasabi ni Pablo sa Roma 1:7 hanggang 8 na sa mga minamahal ko na taga Roma, 'di ba? Ako'y nagagalak dahil ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Mga taga Roma, kayo bang mga INC ni Felix Manalo, mga taga Roma kayo? Mga Romano kayo? Eh ang nagbabanal na halik doon sa binabanggit nyo na aklat ng Roma ay mga Romano. Kailan kayo naging Romano? Romano kayo? Talaga? Romano? Oh, 'di ba? Doon pa lang sinungaling na. Okay. Dito tayo sa iba't ibang uri ng isang pagiging Katoliko na kung bakit may mga Katoliko na tawag nito na gumagawa ng gawain ng pamahiin. No, na hindi na ma-explain ng ibang mga Katolik na, "Uy, mali yan. Mali yan, dapat hindi mo yan ginagawa." Pero may mga matitigas na ulo na Katoliko talaga na naniniwala sa mga pamahiin, which is yan ay produkto ng mga pagano sa ilalim ng bansang Pilipinas. Kasi may kanya-kanyang mga pagano ang bawat bansa.
At yung bawat bansa na mga pagano, ang nag-convert niyan is only the Catholic Church. Meron bang meron bang na-convert ang Iglesia ni Manalo na pagano? Sige, sagutin mo. Mga kaanib ng INC ritong panay usok, meron ba na nakaanib o meron bang INC no natatag ni Felix Manalo? Anong pagano na convert nyo? Sige nga. Si Kristo, tinawag niya ang kanyang mga tupa para mag-convert ng mga paganong bansa. Bansa. Para mag-convert ng mga paganong bansa. So the question is, anong bansang pagano ang na-convert nyo? Saan mababasa sa Biblia na dapat mong i-convert ang isang Kristiyano na? Sige nga, ano ba dapat ang kino-convert? Yung kapwa Kristiyano mo o ibang religion? Kasi, sa totoo lang, ang may karapatang na magtalo-talo at questionin ang aral sa isang pananampalataya, mga religion lang. Mga religion lang. Ang INC ba, kasali ba kayo sa eksena sa usapin ng kapayapaan sa ilalim ng mga religions? Hindi. Tinawag ba ang INC ni Felix Manalo sa pinagpupulungan ng buong mundo pagdating sa one world religion? Hindi. Bakit? Mga saling pusa lang kasi kayo. Kasi kung kayo ay may dating, kung kayo ay talagang kinikilala ng world history na talagang tinawag ng Diyos, bakit hindi kayo kahit man lang sa mga Protestant, hindi kayo hinihilera? Ang mga true Protestant, yan yung Lutheran, Anglican, Baptist, Methodist. Yan yung mga Protestant talaga na kinikilala worldwide na humaharap sa mismong pagpupulong pagdating sa doktrina. Kailan kayo napunta sa pagpupulong, ng malawakang pagpupulong ng iba't ibang relihiyon mga INC? Wala. Bakit? Kasi produkto kayo ng Pinoy. Produkto lang kayo ng Pinoy Kasi kung kayo talaga ay tinawag ng Diyos, bakit hindi nyo kayang sakupin ng Indonesia? Bakit hindi kayo magpunta ron at iwagayway yung mga kapilya ninyo? Bakit hindi kayo pumunta ng Jerusalem? Iwagayway yung mga kapilya nyo doon, i-display nyo. Bakit kayo naka-apartment? That is the question. Bakit kayo naka-apartment? Sa bayan ng Jerusalem, bayan ng Diyos, bawal kayo lumantad, makukulong kayo. Bawal ang Security and Exchange Commission doon. Walang sekta doon. Ang nasa bayan ng Jerusalem is Abrahamic religion. The Islam, the Catholic Church, and the Judaism. Sa bansang Indonesia, one of the most populated country ng Muslim. Isa yan sa may pinakamalaking bahagi na may kaanib na Muslim. Niyayakap ang Catholic Church. At yung presidente doon sa Indonesia ay sinadya na magpagawa ng mosque at ng simbahang Katolika. Sa ilalim nun may underground tunnel na kung saan pwede kang pumunta directly dun sa mosque at yung mga Muslim naman pwedeng directly pumunta sa simbahang Katolika. Sige, nasa ng mga kapilya nyo doon? Hindi ba't kapag kayo, ang iglesia ninyo ay literal na tinawag ng Panginoon, itataas niya yan? Itataas niya yan, di ba? Ayun naman talaga ang dapat Kasi tinawag kayo Sino ba naman ang gugustuhin ng Diyos na ang iglesia niya, di ba? Kumbaga mangungulelat. Ang Catholic Church ay may 1.3 billion. 1.3 billion. Now, ang depensa ng mga INC ni Manalo, ang sasabihin is, sindami ng buhangin na mapupunta sa impyerno, kayong mga Katoliko yan. Correction! Mukha yatang hindi tayo nag-aaral ng statistics. Ang tao sa buong mundo ay 8 billion. 8 billion. Ang kaanib ng Catholic Church sa buong mundo ay 1.3 billion. So sabihin natin meron pang matitirang let's say 6.6 billion or 7 billion kasi 1.3 billion lang ang ang Catholic Church the highest and largest charitable institution around the world ay Catholic Church. Nasa ilalim ng Catholic Church. Ang pinakamalaking bahagi ng kaanib ng pagdating sa usapin ng religion is the Catholic Church. 1.3 billion kami. So let's say may 7 billion pang natitira. Yung 7 billion na ito, paghahatian
paghahatian ng Judaism, Hinduism, Taoism, Buddhist, isama mo pa ang 47,000 denomination na sulpot. Isama mo pa yon. Sindami ng buhangin ang mabubulid sa apoy dahil mas marami ang hindi Katoliko. Generally, mas marami. Sa Christianity, Catholic Church ang may pinakamaraming kaanib. Sa general contributions, pagdating sa mga kaanib, no, sa dami ng kaanib, Catholic Church ang may pinakamaraming kaanib. 1.3 billion kami. Pero kung pagbabasihan natin yung dami general ng mga Catholic and non-Catholics, mas marami ang non-Catholics kung pagsasama-samahin kayo. 8 billion ng tao sa mundo, 1.3 billion lang ang Katoliko. Talagang maraming mabubulid sa apoy. At bakit ito yung statement ninyo, mga INC ni Manalo? Bakit ito yung statement ninyo? Kasi konti lang kayo. At pakunti pa kayo ng pakunti. Yung pinagmamalaking yung Philippine Arena, tatalunin na kayo ni Kibuloy. Tatalunin na kayo kung palakihan lang ng Philippine Arena. Nangunguna na si Kibuloy ngayon, sorry. Di ba? At hindi yan sa palakihan ng arena. Meron ba kayong mga vintage kapilya? Yung salitang kapilya na yan, ang unang gumamit niyan, Katoliko. Dapat inaalam ninyo, may mababasa kayong kapilya sa Bible? May mababasa kayong kapilya sa Bible? Wala. Saan galing ang salitang kapilya? Sino unang gumamit? Kayo? Talaga? Yang sinasabi niyong ministro, sino unang gumamit niyan? Kayo ba, mga INC ni Felix Manalo? Hindi din. Meron kaming mga ministers of priest. Ang mga pari namin, ministro tawag namin, wala pa si Felix Manalo, tinatawag ng mga ministro ang mga kaparian. They are the ministries. Ministry of Jesus Christ. Kami unang gumamit din yan. Ano ngayon? Nga. Tapos kayo magkiklaim, kami yung nasa Roma 16 verse 16. No? Magbatian kayo ng mga banal na halik, binabati kayo ng mga iglesia ni Kristo. Samantalang yung Roma 16 verse 16 na yan, ang nagbabatian ng banal na halik doon ay mga Romano. Ang taray, Romano na pala kayo ngayon. Hindi ako na-inform, Mars. Mga Mimasor, hindi ako na-inform na Romano pala si Felix Manalo. No? Tapos magkiklaim, ako ang ibong mandaragit mula sa silangan. Antaray, ibong mandaragit mula sa silangan ay hango sa Old Testament. Samantalang nung tinanong ko, ilang taon na yung ibong mandaragit na nag-e-exist sa Old Testament? Ilang taon? Para maging si Felix Manalo yan. Hindi pa nag-e-exist si Felix Manalo, natupad na yung ibong mandaragit na yan. Hindi pa nag-e-exist si Felix Manalo, kinikilala ng bayani si Ciro. Si Ciro, siya ang ibong mandaragit mula sa silangan na dating pagano. Hari ng pagano yan sa bayan ng Mesopotamia na tinatawag nating Iran. Siya yung hari. Kaya kung pupunta kayo sa bayan ng Jerusalem, ang kinikilalang ibong mandaragit doon si Ciro, Jerusalem. Kung pupunta kayo sa Islam country, tanungin nyo sino si Ciro. Alam ng mga Muslim na si Ciro ang ibong mandaragit, paanong magiging si Felix Manalo yan? Sa Old Testament pa lang, natupad na yan. Wala pang Christianity, natupad na yung ibong mandaragit na yan. So bakit magkiklaim si Felix Manalo na siya yan? Ang tindi. Taray, di ako na-inform, bongga. Diba? Ngayon, dahil may mga taong hindi naman kasi nag-aral, let's say, ang tamad mag-aral, naniwala. Nagpauto. Diba? Nagpauto, naniwala. Ay, I love it. Tama nga naman. Ibong mandaragit, Pinoy. Sige nga. Yung panahon ba na nag-e-exist ang ibong mandaragit sa Old Testament? Kristiyano na ang Pinas? Hoy! 1521 lang tayo naging Kristiyanong bansa. Tayo ay mula sa mga pagano, kaya nga 'di ba, ang daming gumagamit ng pamahiing dahil kahit sinong mga tao dito sa Pilipinas, kapag pinasok tayo ng Kristyanismo, magtataas ang mga pagano na may tradisyon ng halos 2,000 taon. Almost 2,000 years na pagan ang Pilipinas nang ito ay marating ni Magellan. Aral-aral tayo ng history. 'Di ba? Paano
paano mo masasabi na ang INC ni Felix Manalo ang tinawag ng Diyos? Siya ba nag-convert ng Pilipinas para maging Kristiyanong bansa? Taray! Taray! Siya ba? Hindi ba kapag tinawag ka ng Diyos para tawag nito, hindi ba't pag tinawag ka ng Diyos para ikalat ang kanyang mga aral, hindi ba dapat ikaw ang magko-convert ng mga paganong bansa? Ang bansang Turkey, yan ang paboritong lakbayin ni San Pablo. Diyan makikita ang bayan ng Corinto, bayan ng Efeso, no? Nandiyan yung Pergamo, Philadelphia, diba? Mga iba't ibang mga lugar sa New Testament. Paborito niya lakbayin yan eh. Yan ay dating mga paganong bansa. At tong mga paganong, yung bansa na yan, yung mga bayan dyan, mga Pergamo, Thyatira, nasa Bible, mga pagans yan, nilakbayan ng mga sinaunang Kristiyano ng Katoliko. So nagpunta sila doon. So yung mga lugar doon na dating pagano, ginawa nilang Kristiyanong bayan. At tong mga Kristiyanong bayan na ito, na nag-convert ay mga Katoliko. Mga Katoliko. So, nung naging Katoliko yan, itong Turkey na ito, sinugod yan ng Ottoman Empire. O baka yung Ottoman Empire, hindi nyo rin alam. Ang Ottoman Empire, yan ay hawak-hawak ng Islam. Sinakop nila yung mga na-convert ng mga Catholic na bayan ng mga pagano. Kaya ang Turkey ngayon ay bansang Islam na yan, na which is dati, yan ay bansa ng mga Katoliko. Because during that time, ang Catholic Church ay binubuo ng iba't ibang mga rito. O yung tinatawag nating rites. Meron tinatawag na Byzantine rites, may tinatawag na Chaldean, meron tinatawag na Alexandrian, tayo Roman rite. 'Di ba? May Roman rite, merong Eastern and Western Syriac, meron tinatawag na Orthodox, iba-iba. At ang mga rito na ito sa ilalim ng Catholic Church ay may iba't ibang pamamaraan ng mga ritual. Kung paano nila isasagawa ang pagbabanal na hapunan o sa madaling salita, misa. May mga may mga iba't iba silang ritual. Ngayon, nung ang Catholic Church ay nagpunta ay ginawang Kristiyanong bansa ang Turkey, na which is dati yung mga pagano, kinubkub yan ng mga Muslim. Kaya ang nakaharap ng mga Muslim doon, Katoliko, hindi sulpot. Kahit sang history tayo magpasikot-sikot o sinong mga Muslim pa ang kausapin ninyo, tanungin nyo sila, sino ang kanilang nakasalamuha sa ilalim ng Christianity sa pakikipagdigmaan para sa pananampalataya? Only the Catholic Church. Kaya yung issue noon dito sa Pilipinas, 'di ba, yung Kristiyano laban sa Muslim? Sinong namagitan sa Kristiyano laban sa Muslim? Felix Manalo, talaga? Talaga ba? Ipakilala nyo nga ako sa lehitimong imam at hadid na kinikilalang Kristiyano ang Protestant. Nakaka-relate ang mga Muslim sa Catholic Church kasi sa Muslim, sa Islam o relihiyong Islam, may mga Protestant din sila. They are protesting doon mismo sa relihiyong Islam. Parang sa Catholic Church, may mga Protestant kami. Lahat ng religion, may mga Protestant yan. Even Hinduism, even Judaism. Ang Judaism, may mga sekta. Ano ang sekta ng Judaism? Baka pati sekta ng Judaism, hindi nyo alam. O, ano yung sekta ni San Pablo? O, ano sekta ni San Pablo? O, baka pati sekta ni San Pablo, hindi nyo rin alam. May iba't ibang sekta ang Judaism. May tinatawag tayong Pariseo, Saduceo. O, maraming dyan. Maraming mga sulpot din sa Judaism. Ganon din sa Catholic. Lahat ng religion may sulpot. Hindi ka matatawag. Sa INC ba may protestante? Sige nga. Sa ilalim ng INC may protestante kayo? Wala. Pero sa ilalim ng Christianity, which is Catholic Church ang nagpasimula, may Protestant kami. Sino ang unang nagpasimula ng Christianity? INC ni Felix Manalo ba? Nag-exist si Felix Manalo, may Christianity na, nauna pa sa inyo Seventh-day Adventist. Sino nagpasimula ng Christianity sa buong mundo? Iglesia ni Manalo? Wala pa si Manalo, meron ng Anglican Church.
Oh. Sino ang unang lumaban sa Catholic Church pagdating sa doktrina? Iglesia ni Manalo? Hindi din. Si Martin Luther dahil siya ang ama ng protestante. Paano nyo i-claim na kayo yan? Oh. Saan nyo kinuha yung pangalan nyo na INC? Ni Felix Manalo? Saan nyo kinuha? Hindi ba sa Bible? Kung hindi nabuo yung Bible, saan nyo kukunin pangalan nyo? Meron ba kayong pagkukuhaan? Wala din. Saan nyo kukunin? If the Catholic Church hindi nag-compiled ng Bible at nasa amin lang ang mga manuscript, saan nyo kukunin pangalan ninyo? Saan nyo kukunin ang pagiging ibong mandaragit ni Felix Manalo? Saan nyo kukunin yung salitang banal na halik? Magkakaroon ba kayo ng banal na hapunan sa umaga? Ultimo hapunan ginawa nyong umaga? Paano kung hindi namin binuo yung Bible? May INC ni Manalo kaya? Ha? May INC ni Manalo kaya? Wala. Lahat ng inyong katuruan, lahat ng inyong pangalan ay nakadepende lang sa Bible. Bakit? Kasi hindi kayo nag-compiled. Hindi nyo kayang dumepensa na walang Bible. We, as a Catholic member, I can defend the church without using the Bible. Why? Because we have traditions. Wala pang Bible, nagko-convert na kami ng pagano. Hindi pa nabubuo ang Bible, ang mga sinaunang Kristiyano namin minamartir na ng mga pagano. Lumalaban sa mga pagano, nagko-convert ng mga bansa ng mga pagano. Bansa, kasama na Pilipinas. Yung kino-convert ba ang Pilipinas para maging Kristiyanong bansa? May nag-e-exist si Felix Manalo? Wala. Lahat kayo ay umaasa lang sa Biblia naming binuo. Dahil kung kami hindi namin binuo ang Bible, nga. No? Kapag ang mga councils kasi ang nag-decide ng Bible para to ay ma-compiled mga konseho, nandiyan yung Council of Trent, Council of Chalcedon, iba't ibang mga konseho, Vatican Council, Council of Jerusalem, marami tayong konseho, wala pang sulpot. Bakit tayo maraming konseho? Kasi nga, kalat na ang pananampalataya nating mga Katoliko. Kasi nga, tayo nga nagpasimula ng Kristyanismo. Hindi naman INC ni Manalo sasabihin nila, kami yung nasa Bible, kami yung nasa Roma 16 verse 16, may iglesia ni Cristo. Now the question is, ilang taon na yung iglesia na nasa Roma? 110 years? Talaga? Wala pang nabubuong Bible, may iglesia na sa Roma. At mga Romano yon, hindi yon Pinoy. Huwag nyong i-claim na kayo yon. Kasi kung kayo ang nasa aklat ng Roma na nagkiklaim na kayo ang iglesia na nandoon, sino ang inyong sinaunang Kristiyano sa Roma? Dapat may sinaunang Kristiyano kayo sa Roma. Meron kayong sinaunang Kristiyano sa Rome? Talaga? Anong simbahan na nag-e-exist sa Rome? Ano ang nauna? Si Felix Manalo o yung Vatican? Para masabi nyo kayo yon, wag kayong chikadora, mga mimasor. Kayo yung nasa Roma? Ha, mga INC ni Manalo? Sure? Is that your final answer? Okay. Kung kayo ang nasa aklat ng Roma, na iglesyang tinutukoy doon, ano na una? Yung Vatican na nasa Roma o yung kay Felix Manalo? Para kayo mag-claim na kayo yung nasa Bible. Bakit kayo mag-claim na nasa Bible? Wala pang Bible, may Catholic Church na. Paano kayong mag-claim na kayo yung nasa Bible? Nagsulputan lang naman kayo nung nabuo yung Bible. Di ba? Ganon yun Sabi ni Maynard Umel, paunahan ba to? Yes! Yes, paunahan to. Bakit kailan ba nagtatag si Christ ng iglesia? Millennial? 19th century? 19th century lang nagkaroon ng iglesia? Talaga? Talaga paunahan yan. Bakit? Dahil ang iglesyang tatag ni Kristo ay makaluma. Sinaunang panahon yan nagtatag ba si Christ ng iglesia? Modernong panahon? Kailan nagtatag si Christ ng iglesia? Hindi ba sa sinaunang panahon? So dapat yung pananampalataya mo sa sinaunang panahon din. Dapat yung faith mo at yung doctrines na pinaniniwalaan mo magmumula sa sinaunang panahon. Dahil nagtatag si Christ ng iglesia sa sinaunang panahon. Ang INC ni Felix Manalo ba sinaunang panahon yan? Talaga ba? Talaga ba? Sinaunang panahon ba ang iglesia ni Kristo? Ni Felix Manalo? 110 years? Hello? Wake up! 110 years. Ilang taon ba dapat ang iglesia? Kung ikaw ay tatag ni Christ, ilang taon dapat ang iglesia? 110 years?
Talaga? 110 years? Ganun pala yun. Si Christ nagtatag ng iglesia sa bayan ng Jerusalem, tapos wala naman yung tatag ni Felix Manalo doon, pero sila yung tama. Nakakapagtaka, no? Nagtatag si Kristo ng iglesia sa Jerusalem, tapos kung sino pa yung wala sa Jerusalem, sila pa yung tatag ni Christ. Tapos yung iglesia na nasa Jerusalem, sila pa yung hindi tama. Ay, galing, tindi. Ang tindi mo, banal na halik. Di ba? Logic lang. Tama? Logic lang. Sino ba ang tama? Sino ba ang tunay na iglesia? Yung nasa Jerusalem o yung nasa Pilipinas? Ano ba yung tamang paniniwala at pananampalataya na dapat nating kaaniban? Yung tatag sa Jerusalem o yung tatag sa Pilipinas na may kaso pa sa pabo? Di ba? Sino ang dapat paniwalaan? Yung aral mula sa mga Hudyo dahil may iglesia doon sa Jerusalem o yung dito sa Pilipinas? Bible scholar ba si Felix Manalo? Ha? Bible scholar si Felix Manalo? Tatanungin ko nga kayo. Bible scholar si Felix Manalo? Si Felix Manalo ba kayang magsalita ng fluent na Greek, Hebrew, and Latin? Kasi ang Bible, yan ay compiled into Latin Vulgate. Latin translation yan. Kayang mag-Latin fluent ni Felix Manalo? Kayang mag-Greek fluent ni Felix Manalo? Kayang mag-Hebrew fluent ni Felix Manalo? Kasi ang mga Bible scholars ng Catholic Church ay bihasa sa wikang Grego, bihasa sa wikang Latin, at bihasa sa wikang Hebreo. Ganon ang Bible scholars ng Catholic Church. And, take note, may mga scientists pa kami. Ganon kadalubhasa ang mga member ng Catholic Church. May mga scientists kami. Yung bumuo ng calendar natin, which is Gregorian calendar, yan ay tinatawag nating lunar calendar. Ang bumuo niyan, Pope, scientist. Pope Gregory XVI, scientist yon. Siya yung pinag-aaralan niya yung mga constellations, yung mga bituin. Scientist yon. Sa kaanib ng INC ni Manalo, sinong scientist sa inyo? Sige nga, baka scientist. Marami sa INC ni Manalo, scientist. Kaming mga Katoliko, may mga dalubhasa kami sa agham at teknolohiya. Yung Bluetooth na ginagamit nyo, isang Catholic bikers ang gumamit, ipinangalan niya sa isang Catholic bikers. Gawa ng Catholic Church, kaanib. Ang Bluetooth na pinakikinabangan nyo ngayon, the alphabet, from A to Z. Sino ang nag-ayos niyan? The Catholic Church, kaya meron kaming Roman alphabet. May alphabet kami, Roman alphabet. Yung pagbabasa ng oras, sino nagpasimula niyan? The Catholic Church. Paano? Meron kaming Roman numerals. May Roman numerals kami. INC ni Manalo nagpasimula ng numbers. Even the clock, even the traditions na sineselebrate taon-taon, hindi lang ng Catholic, kundi lahat ng mga tao, the New Year. Saan nyo kinukuha yung bagong taon nyo? Sa Catholic calendar, which is Gregorian calendar. Kaya pagdating ng January 1, puto ka na. Tuwang-tuwa pa mga iglot, pero hindi nyo alam na ang nag-decide na bagong taon na ay January 1, Catholic Church, kami nagpasimula niyan. Nakiki-anniversary kayo. 'Di ba? May anniversary pa kayong nalalaman. Sino unang nag-ano ng anniversary? Ano ang ginagamit ninyong anibersaryo sa inyong mga kinaanibang iglesia? Ano ang ginagamit ninyong anniversary? Gregorian calendar. Kung walang Gregorian calendar, makakapag-anniversary kayo? Hindi. Kaya magpasalamat kayo sa tulong ng Catholic Church. Bakit? Dahil sa aming mga Katoliko, kaya alam nyo ang anniversary nyo. Tuwang-tuwa pa kayo, happy birthday talaga ba? Happy birthday. Sino ang unang nagdaos ng happy birthday sa ilalim ng Christianity? Catholic Church. Bakit? Kami unang gagamit ng kalendaryo namin. Hindi kayo. Kami unang gagamit, amin yan eh. So, unang nag-celebrate ng birthday, gamit ang Gregorian calendar, kami. Alangan kayo, kami nga bumuo eh.
So nakikigamit na naman kayo ng kalendaryo namin, 'di ba? Hindi na nga kayo bumuo ng Bible, nakigamit na nga lang kayo ng aming Biblia, ang Syopal. Syopal, 'di ba? Hindi na nga kayo bumuo ng kalendaryo, Pope pa namin yung bumuo niyan, Gregorian calendar. Oh, nakikigamit din kayo. Aba, ang Syopal, pwede naman kayo sana magpaalam muna kayo sa amin. Yung kapilya ninyo na pangalan. Oh, hindi pa nag-e-exist si Felix Manalo, may mga kapilya na kami. Tapos sasabihin pa ng mga INC ni Manalo, oy sorry, ang ganda ng kapilya namin. Oh sorry, ang ganda-ganda ng kapilya namin. But have you ever asked, sino nag-design ng kapilya nyo? Talagang palakpak. Ang ganda ng kapilya ninyo. Salamat sa isang Marian devotee na nag-design ng inyong kapilya. Hindi ba tinangka nyo pa siyang gawing kaanib sa inyong iglesia? Pumayag ba? Hindi. Bakit? Dahil Marian devotee ang nag-construct ng itsura ng mga kapilya nyo. Kumuha kayo ng artista. 'Di ba? Gumawa kayo ng pelikula. Felix Manalo the movie o yung Iglesia ni Cristo ng the movie na yan. Nakuha nyo ba si Dennis Trillo na maging INC? O, Si Dennis Trillo ba nag-iglot? Hindi din. Pero kinuha yung artista. O, paano ba yan? Palpak na naman. Sabi ni Juju Jaja, Katoliko din nagsimula ng kabaklaan. Talaga? Katoliko nagsimula ng kabaklaan? Bakit? May bakla na ba sa panahon ng Sodoma at Gomora? Meron bang Katoliko doon? Sigurado ka? Naku, wag ka magsasalita ng ganyan. Pag nabasa ng LGBTQ community sa TikTok world yan, ewan ko lang sa'yo. Dito sa Pilipinas, open-minded na mga tao. Hindi kayo basta-basta pwedeng mag-discriminate ng LGBTQ. Hindi kayo pwedeng basta-basta mag-discriminate. Lalo na't may mga LGBTQ na sensitibo sa ganyang usapin. Baka lalong masira sekta nyo yan. Baka mabash yung sekta nyo yan. Ako na nagsasabi sa inyo. No? Ako nagsasabi sa inyo. Makapagsalita, bakit walang LGBTQ? Sa INC talaga? Wala sa inyong bakla? Walang bakla sa INC? Ni Felix Manalo? Sagot! Now, dito tayo. No, sa mga nakikinig at nanonood na mga kapanalig kong Katoliko, hello, good morning sa inyo. At sa mga toxic na bashers ko na mga sulpot, isang dila sa inyo. Okay. May tatlong klase na kaanib pag ikaw ay nasa ilalim ng simbahang Katolika. Merong 3 types of Catholic. Una, ano tong 3 types of Catholic, Sanrio? Una, nominal Catholic. Meron tayong unang kaanib na tinatawag na nominal Catholic. Pag sinabing nominal Catholic, ito ay isang uri ng kaanib ng Katoliko na tinatawag na nominal na Katoliko na nagsasabing siya ay isang Katoliko ngunit hindi talaga nagsasanay ng pananampalataya bilang isang Katoliko. Minsan tinatawag silang lapsed Catholic. Ang ganitong klase o ganitong uri ng Katoliko ay dumadalo lamang paminsan-minsan sa mga kaganapan ng simbahan tulad ng Pasko, binyag, kasal, libing, at kung ano-ano pa. Karamihan sa kanila ay hindi man lang alam ang mga turo ng simbahang Katoliko. And sad to say, marami sila sa loob ng Catholic Church. So pag sinabing nominal Catholic, ito ay isang uri ng kaanib na nagsisimba lang kung kailan nila gusto. Magsisimba kapag bibinyag na pupuntahan, magsisimba pag pupunta ng kasal, magsisimba kapag may patay, magsisimba kasi birthday. Yan ang nominal Catholic. Sila yung nagkiklaim na Katoliko ako, binyagang Katoliko ako, pero wala silang alam sa
turo at aral ng simbahang Katolika. Basta ang alam lang nila, magsisimba ako pag kailan ko gusto, or pupunta ako ng simbahan kasi may binyag akong pupuntahan. Yun ang nominal. No? Kaya may mga tao talaga na Katoliko na naniniwala sa mga pamahiin. Kasi sila yung tinatawag natin nominal Catholic. Dito tayo sa ikalawa. Meron tayong tinatawag na Cafeteria Catholic. Ikalawang uri ng kaanib sa ilalim ng simbahang Katolika. So meron tayong tinatawag na Cafeteria Catholic. So ano tong Cafeteria Catholic na to? San Rio? Ano tong Cafeteria Catholic na to? Ang Cafeteria Catholic, ito ay isa sa uri ng kaanib na pinipili lang kung ano ang mga aral ng simbahang Katolika ang gusto niyang paniwalaan. So picky, cherry picker kung tinatawag natin, no? At binabaliwala ang iba pang mga turo. Karamihan sa kanila ay mga politiko na naniniwalang totoo ang Katolisismo. Gayunpaman, pinapabura nila ang ilang anti-Catholics agenda o mga batas tulad ng divorce, same-sex marriage, contraceptives, death penalty, abortion, at kung ano-ano pa. Nakikita pa nga sila sa simbahan na dumadalo sa misa at pagtanggap ng banal na Eucharistia habang sumasalungat sa ibang mga turo ng simbahan. At ang nakakalungkot na katotohanan ay marami sila sa loob ng simbahang Katolika. So itong Cafeteria Catholic na tinatawag na to, sila yung mga Katoliko naman na bagamat sila yung mga Katoliko na pinipili lang yung gusto nilang tanggapin. Kumbaga, sila yung mga Katolikong pinaniniwalaan lang nila yung aral ng simbahan na pabor sa kanila. Kaya yung mga pro same-sex marriage, tapos Katoliko ka, Cafeteria Catholic ang tawag dyan. Para sa akin, hindi sila 100% na Katoliko. Kasi pag sumalungat ka sa isang aral at hindi mo tinanggap kung ano ang tinuturo ng ating simbahan, para sa akin kasi hindi yun Katoliko. Kaya yung mga pro-death penalty, pro same-sex marriage, para sa akin kahit ang SOGI bill, ayoko niyan. SOGI bill, abortion, birth control, kung ano yung mga ayaw ng Catholic Church, doon tayo dapat magpasako. Pero may mga Katoliko kasi na binibigyan ng justice ang alam naman nating hindi tama. Hindi tama sa mata ng Diyos. Katulad ng same-sex marriage. 100% isa ko sa nag-advocates niyan. Ayoko ng same-sex marriage. Ayoko ng SOGI bill. Yang mga gay pride, ayoko niyan. Kasi nag-promote at nagko-commercial sila na mas lalong maintindihan ng tao na magmahalan ang lalaki sa lalaki at babae sa babae. Well, hindi naman lang bakla ang may kasalanan doon. Kasi may mga straight na lalaki na pumapatol sa bakla. May straight na lalaking nagmamahal ng bakla. May straight na lalaking namamakla. So hindi lang sa isang kasalanan, hindi lang bakla ang sisisihin mo diyan, pati straight na lalaki. Oh, di ba? Straight na lalaki. Tama, mali. Wala bang straight na lalaki na may anak na pumapatol pa ng bakla? Wala bang straight na lalaki na may anak, na may asawang babae at may mga anak na hindi namamakla? Oh, talaga? Sigurado? Hiyang-hiya naman ako sa ibang mga kalalakihan dito na very close kay Maria. Di ba? May mga lalaki ditong close na close kay Mariang Palad. O wag kayo magmalinis. Kaya lang naman napupulaan ang mga bakla kasi pagdating sa relationship, kakaiba. Same sex Bakit? May pinagkaiba ba ang same sex sa pagmamarya nyo? Hindi kayo nagmamarya mga INC ni Manalo? Talaga? May pinagkaiba ba ang same sex sa pagiging kabet? Sa panggagahasa? May pinagkaiba ba? Wala. It's all the same. It's adultery. Di ba? Ano ngayon? Paliwanag nyo, bit na wala kayo rito, mga sulpot kayo. May pinagkaiba ba ang same sex, ang pagsasex ng dalawang magparehong kasarian sa pagmamarya nyo? Walang nagmamarya sa INC? At lumabas nga ako dun sa, nung napadaan ako dyan sa
kapilya ninyo, dun sa labas, ang daming naninigarilyo. Huwag nyo sabing hindi. Oh, Yossi, bakit? Founder nyo nananaba ako Yun bang good influence? Ngayon nga lang ako nakakita na tinaguri ang anghel, pero nananaba ako. Oh. Ano? Super tabako. Hindi nananaba ako? Ang anghel nyo? May anghel palang nananaba ako ngayon. Oh, ano? Okay. Now, dito tayo sa ikatlo, last but not the least. Ito yung tinatawag na practicing Catholic. Ito yung isa pang uri o panghuling uri ng Katoliko na tinatawag na practicing Catholic. Ang practicing Catholic, ito ay isa na regular na sumusunod sa pamantayan ng mga sakramento ng simbahang Katolika tulad ng pagdalo ng misa, pagkumpisal, pagsuporta sa mga aktibidad ng ating simbahan at iba pa. Matibay ang kanilang paniniwala na ang simbahang Katolika ay ang tunay na simbahan na itinatag ni Kristo. Kaya naman, sinusunod nila ang lahat ng mga turo ng simbahan at ginagawa ito. Sa kasamaang palad, iilan lamang sa kanila ang nasa simbahang Katolika. So pag sinabi pong practicing Catholic, ito yung mga Catholic na nasa state of grace. Ito yung mga Catholic na sinusunod ang tamang pamantayan ng simbahan kung ano ang dapat maging ugali ng isang Katolikong kaanib. Pero konti lang sila. Kaya nga yung nagsasabi diyan na sa Catholic Church ang daming lasenggo, sa Catholic Church ang daming babaero, ang daming bakla, ang daming tibo. Lahat na ng karumal-dumal nasa Catholic Church. Yes, I admit it. Because the Catholic Church is the hospital for the sinners. Hindi ibinigay ni Christ ang iglesia, hindi nagbigay si Christ ng iglesia para sa mga banal. Naparito si Christ para sa mga makasalanan. And yes, sentro at lunggan ng makasalanan ang aming simbahan. Dahil ang simbahan ay ibinigay ni Kristo sa mga tao para maging pagamutan. Dahil inaamin namin kaming mga Katoliko ay mahihina. Never kaming nag-claim ang bawat Katoliko na kami ay banal, kami ay malinis ang budhi, pag namatay kami, langit na kami agad. No, we never claim it. Pero kami, kiniklaim namin na sa pamamagitan ng awa ng Panginoon, ay maaari namin siyang makasama sa kaharian ng Diyos. But we never claim na kaming mga kaanib, mga banal kami. No. Hindi kami ganon. But remember this, that the Catholic Church was founded by Jesus Christ at bakit niya to itinatag para sa mga mahihinang mananampalataya. Para sa mga mahihinang tupa. Kaya nga sabi ni Christ, di ba, ako'y naparito para sa mga makasalanan. Kaya hindi ako nagtataka. Kung bakit maraming mga lasenggo sa simbahan, babaero, maraming bakla, maraming tomboy, maraming may kabit. Hindi ako nagtataka. Yes, I claim it. Totoo yan. Marami talagang masasamang tao, may mga kriminal. Papunta kayo ng bilangguan sa Pilipinas, ang daming Katolikong nakakulong. Yes. Kasi ang simbahan ni Christ, itinatag para sa makasalanan. Ano pa ang magiging silbi ni Kristo kung mga banal lang yung ililigtas niya? Si Christ ay naririto para pabanalin ang hindi mga banal. Ituwid ang mga nasa baluktot na katwiran. Linisin ang mga nasa madudumi. Kaya ang aming simbahan, yan ay tambakan ng mga basura. Tambakan yan ng makasalanan. Tambakan ng mga hindi banal. At kaming mga Katolikong kaanib, kahit kami ay nasa kasalanan, kami ay mahina, kaming mga Katoliko ay ipinagdarasal namin ang isa't isa na sana ay masunod pa rin namin ang kalooban ng Diyos kahit na mahirap. Dahil kaming mga Katoliko ay mga normal na tao, nadadapa, nagkakamali, at nasasaktan. Lahat kami na nandito ay kiniklaim namin, hindi kami karapat-dapat na magdala ng balabal ng Panginoon, maging ng kanyang panyapak. Dahil kami ay walang halaga sa mata ng Panginoon, sa dumi, sa tindi ng mga nagagawa naming kasalanan. Kaya yes, the Catholic Church is the hospital for the sinners.
Now, ngayon, itong paksa natin ay isang realidad na hinahanap ng ating mga pinuno ng simbahan para mabigyan o matugunan ng solusyon. Bagamat problema na rin ito ng ibang mga denominasyong sulpot o protestante, gayon pa man, hindi basta-basta hahayaan ng simbahang katolika which is founded by Jesus Christ na mangyari ang mga bagay na ito nang hindi gumagawa ng isang bagay na maaaring magsagawa ng pananampalataya sa lahat ng Katoliko. So, binibigyan pa rin at hinahanapan ng solusyon ng aming simbahan kung paano maitutuwid ang mga baluktot na paniniwala at aral ng ibang mga Katoliko. Kaya nga po nag-e-exist ang mga CFD, ang SPMS, ang iba't ibang Catholic organizations. Sila ay nag-e-exist para abutin ang mga nasa nominal Catholic, ang mga Cafeterian Catholic na hindi pa ganon kahinog pagdating sa doktrina ng aming simbahan. No? Kaya ako bilang si Sanrio, itinuturing ko ang aking sarili bilang isang dating noon ay isang nominal na Katoliko na naging Cafeteria Catholic din ako at ngayon ay nagsusumikap na maging isang practicing Catholic. At ang proseso ng aking pagbabalik loob ay hindi ganon kadali. Mahirap po mamalagi o mapanatili na ikaw ay mapunta sa pagiging practicing Catholic. That is not an easy thing to do. Ako po ay ipinanganak na isang Katoliko. Ang aking mga magulang ay parehong Katoliko. At ako ay namuhay at nagkaroon ng isip bilang isang nominal na Katoliko. Hindi po talaga ako palasimba. No? Noong ako ay nagkaroon na ng edad at naintindihan ko ang aral ng simbahan, no, lalong-lalo na ang mga kasaysayan ng simbahang Katoliko, no, ang pagiging malalim sa kasaysayan ang siyang magpapatigil sa mga Protestante. So, nung nalaman ko yung history ng Catholic Church, not only about the verses and the chapters but the history itself, lalo na nung inaral ko ang bayan ng Jerusalem which is the Holy Land, kung history ni Christ nandiyan, doon ako mas lalong nagkaroon ng interest na pag-aralan ang pagiging Katoliko ko. Ang kasaysayan ng Catholic Church ang siyang gigiba, sisira, wawasak at magpapatigil sa mga maling katuruan na ikinakalat ng mga sulpot na ito. Kaya wag po tayo basta-bastang maniniwala sa mga sinasabi nila na dapat ganito or dapat ganyan. Ang isang tunay na iglesia, pag tayo ay aanib, dapat meron kayong sinaunang Kristiyano. May mga Bible scholars kayo. Tandaan, si Felix Manalo ay hindi po Bible scholar. Hindi po siya Bible scholar, kaya wala siyang karapatang magturo. So, dapat din, kayo ay nag-compiled ng book dahil makakagawa ka lamang ng libro kung dalubhasa ang bubuo. So, meaning to say, ang bumuo ng Bible ay mga dalubhasa at sila ay kaanib ng Catholic Church. No? So, maraming salamat mga kapanalig ko, no, at sa inyong panonood, no, at siguro magla-live ako dito kapag may time ako, may oras ako para mag-share sa inyo pagdating sa mga doktrina ng ating simbahan. Kasi sa totoo lang, namimihasa na ang mga sulpot dito sa TikTok na manipulahin ang mga mahihinang CFD at hindi ako papayag na mamayagpag kayo dito. Na? Nandito na ang Sanrio at susubukan ko po, no, hanggat maaari na ibigay ang aking best sa tulong ng grasya at gabay ng Panginoon na magkaroon ng kahit na maiksing presentations regarding po sa ating pananampalataya bilang isang Katoliko. So yun po, good day po sa inyo at salamat sa mga nanood, sa mga toxic at bashers ko dito. Sana mag-enjoy kayo hanggang sa inyong pagtulog, no? At peace be with you. At sa mga kapanalig kong Katoliko, salamat po sa inyong pagtsatsaga sa panonood, sa mga nag-heart, sa mga nagbigay ng mga rose. Hindi ko po alam kung para saan po yung yung rose na yan, no? Hindi ko po alam. So maraming pong salamat, no?
Sabi ni Kuyang Ray, Devcon ka na lang Sanrio, Devcon ka na lang Sanrio, Devcon ka na lang Sanrio, napaka-basic pa lang neto, no? So, yun lang po. Maraming salamat mga kapanalay ko and I hope na nag-enjoy kayo sa ating live presentations for today regarding sa pamahiin ng pinaniniwalaan ng mga iba't ibang mga tao, no, ng mga Pilipino dito sa Pilipinas. So, God bless you guys and see you again!